Ay, magandang gabi ho, mga boss. Ah, ang gulo-gulo, no, mga friend. Bigyan lang muna tayo reaction dito. Marami ho tayong topic ngayon, mga friend. Oo. Bigyan lang tayo topic dito kay Sayad. Yan ang... Galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, Hindi ka pa magretiro. Nauunawaan pa lang galit na taong bayan sa'yo. Kapal talaga ng mukha mo. O, tuloy. bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos o Overseas Pilipinos, wala na nakikinig sa'yo eh. Totoo lang. Puro mga hakot mo pa yung nandun sa overseas eh. Di ba? tungkol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan mo, mag-resign ka na. Anong nagsasabi nito, no? Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Paano naman yung minanipula yung pera ng tatay mo? Lahat yung mga flood control project nyo na nung panahon ng tatay mo, nangangasira, ha? Mga ghost project ng tatay mo, wala naman na-imbestigahan, no? Sabihin mo, naunawaan mo. Ano dito? Kalat ni bata mo. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino. Ay, nako Sara. Ibig mo sabihin, napakalinis mong Vice President. Anong katangahan nito, no? Utan, di mo mapaliwanag kung saan mo dinala yung pangapera ng confidential fund mo eh. Anong naunawaan mo? At pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga Paano naman yung mga sila Mary Grace Piatos? Sino man naghati-hati doon? Puro mga, meron pang tempura, meron pang cheldokno, meron Marian Rivera. So, anong kakapal ng mukha ni Ron Duterte? No, mga pre, nakalain mo nakakapagsalita pa ng ganito to? No? Walang sinabi talaga si BP Leni rito. Sa kapal ng mukha, kapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking Ha? Pinili mo huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sila Mary Grace Piatos nga. Ano to? Anak ko naman. Hindi mo nga paliwanag kung paano. Sila Mary Grace Piatos, nasaan? Sila Tempura, sila... Ano ba namang kahayupan ito, no, mga friend? Pero alam nyo mamaya meron balita si Mike Cervera, oo, na umupa raw ito ng mga bandido na galing pa ng Mindanao, paparinig ko sa inyo mamaya. Mga armado, yun nga, plano, lusubin ni Malacanang. Ayon kay Mike Cervera, mga friend. Ibigan ko yan Talino Warriors yan bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwali. Gago! Anong ininda mo kaliwat kanan? Pinagpapaliwanag ka nga katangan nito. Tangina. Mga friend, sa totoo napakabobo na lang nang naniniwala pa rito sa tao na to. Pero gaya ng sabi ko, kung hindi lang ito ang papalit kay PBBM, sipa na yan masisipa na yan sa laki ng nangyayaring anomalya dito sa flood control na to. Bilyon. Kaya lang talagang ang nangyayari na pinanonood na lang siya ng tao Gaya sabi ni Vice Ganda. Kailangan may maipakulong, no? Siya, hindi puro tuloy. Sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack. Binabasa nung gago kaya dire-diretso Laki ng mata kalat niyo, no? Bata mo, mukhang lalaki naman kalat ni. Both direction and resolve,
We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad. Marami nang nandidiri sa'yo. Ano ka ba? Kaya po, ikaw ang nakakadiri sa totoo sa lahat ng ano. Maski tatay nito, kadiri-diri. Umpisa pa lang nakita ko ng tatay nito, kako gago to. Tama, maraming nabudol eh. Tuloy mo, Sayad. At walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan na Walang kabusugang kasakiman. Alam kaya nitong si Raulo na to sinasabi nito? Ikaw nga walang kabusugan eh. 125 million, ginasta mo lang ng 11 days. Meron pang holiday doon, balik 7 araw mo lang inubos. Tapos kung, tangina, kapal ng mukha ano, sa totoo lang, sobrang kapal. magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Yung demokrasya ka pang alam, hayop ka. Dapat maayos. Alam nyo kailan to, Sara Duterte's full message, November 17, no? Ngayon to. Oh. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. Gago, sino better? Ikaw? Ano ang mga friend? Anong klase itong gago na to? No? Kapal ng mukha, sobra. Hindi ko sa no? Sobrang kapal. No? Ito ho yung breaking news ngayon, no? E.S. Bersamin, DBM Secretary, Pangandaman, resign out of delikadesa. Bakit? Bibigay tayo reaction dito, mga friend, of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related. Ganyan ka sana, Sara Duterte. May delikadesa. Dapat ikaw nag-resign ka na eh. Pero sa kapal ng mukha mo, nagdadadaldal ka pa sa akala mo napakalinis mo. Ito, nag-resign na. Magbigay tayo reaction dito. To the flood control anomaly currently under Na-involved daw yung departamento nila sa flood control anomaly, currently under investigation, no? Oh, bakit kayo magbibitaw? Di, kung wala kayong kasalanan, di, ipagtanggol niyo yung departamento niyo, no? Hindi kami involved dyan. Ako, sa gulong nangyayari ngayon, parang ginawa na itong mga to, abandon ship, ganun. Puta, Executive Secretary ng Malacanang, halos little president na to si Bersamin. Di ba? Puta, para lang nag-resign ng isang messenger na nagnakaw, na, kumbaga nabisto na nagnanakaw, o ganito, o kahera, na medyo malapit ng na-resign na ako. Puta, baka maimbestigahan pa ako dyan. Parang ganun. Di ba? Pero tamang duda na rin ako dyan, kay Bersamin, sa totoo lang. Tamang duda rin ako dyan. Hindi ko kilala yung Pangandaman, oo. Pero yung Bersamin, tinitignan ko tamang duda din ako sa mga galaw, oo. Alam mo na di ba? Dating nasa natin dito, Supreme Court din doon, no? Dapat ito ang mga friend, matignan na salin itong mga to. Oo, mga lifestyle check, oo. Laking pera niyan, kung sakasakali. Baka mamaya itong nag-resign na ito, biglang agawid na naman ito, ha? Ito pa isang topic natin, si Brother Mike Cervera. Bandidong armadong grupo, nakahanda ng sumugod sa palasyo, sabi niya. Pakinggan natin, ha? Anong ayaw ipaalam sa iyo? Nako, eto na nga mga kababayan, matindi to. Opo ha, matindi tong bagong balita. Dahil nga po mga kababayan,
gigil na ho si Sara Duterte na maagaw na't maging presidente, mga kababayan, mukhang nag-arkila na ho ng mga bandido. Yan. Magkakasama ho kami nito sa Talino Warriors no kalaban namin itong yung baliw na si Mang Hussein. Oo, na siya raw anak daw siya ni Marcos Sr. Pero ang pumirma sa birth certificate niya si Pacifico Marcos. Tangin eh. Ang anak ng putang ina yan. Hanggang ngayon nakikita ko pa rin pag gumukha nung gago eh. Oo, sa totoo lang. Oo. Ang kumakalaban sa kanya si Makagago. O tuloy, pare. Ayon sa ating source mga kababayan, abay itong mga grupo ng bandido ay nandito na ho ngayon sa Maynila at pakalat-kalat na. At anytime anytime mga kababayan, hudyat na lang ang hinihintay nila at susugurin na daw po nila yung Malacanang, mga kababayan. Nako, oo. Oh, di ba mga kababayan? Matindi po itong naiisip ni Buday na to ha? Oh. Nako, ewan ko. So eto na mga kababayan ko ha. Kung Alam nyo, kung hindi ho ano ito, hindi ho pwedeng baliwalain ng mga sinasabing to. Meron ng informant din to eh. Oo. Barkadang dikito ito ni Anak Aboy Paraiso. totoo yan sa na balita na sinasabi ng hindi lang ho siguro ako Naku mga kababayan ko, grabe ito. Gusto yata makipagpatayan na ho ni Sara. Makuha lang ho yung pagiging presidente niya. Ano po? Naku, grabe. Wala, Brad eh. Talagang do or die na nga yan, di ba sabi? Tayapato na. Tsaka may balita pa ho si Pare Mike na yun yatang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ipinauuwi na raw ho yung mga babae at lalaki na lang may iiwan. Bakit? No? Ito yung mga friend. 3 araw na rally. Halos iisa naman ang sinasabi. Transparency, ikulong, ang mga mandarambong, mga ganito, panagutin, mga ganyan. Yan ang ano yan. Yan lang naman halos isigaw nila. 3 araw yan ang isisigaw mo? Hindi. Maaari nga, sabi ko diyo. Kung totoong ano nito. Tsaka yung ang dami na ho ng tao sa ate Ito ang nangyayari For the weekend, a massive peace rally by the Iglesia ni Cristo along with separate gatherings by pro-Duterte supporters and retired military generals all voice demands for clean government. Former Apo Bicol Representative Zaldi Co has released a new video statement dragging President Bongbong Marcos and former House Speaker Martin Romualdez into corruption allegations. But the palace's response, the claims are baseless. And let's discuss the ongoing protests and the allegations by Zaldi Co with former presidential advisor Ronald Llamas later on in the program. Welcome to our program, Morning Matters, where we talk about the issues you need to know for the rest of your day. Now, first in the agenda, a wave of anti-corruption protests swept across Metro Manila over the weekend, starting with a massive peace rally by Iglesia ni Cristo, followed by separate demonstrations from pro-Duterte groups and retired... Dito, pinapakita lang ng Iglesia ni Cristo kung gaano sila karaming zombie, na pag sinabi nilang 3 araw kayong dyan kayo kung wala kayong ligo o sa kayong mga hubeta dyan, bahala kayo sa buhay niyo. Basta sundin niyo ang gusto ko. Sabi ni Manalo. Tuloy. Military generals, all calling for accountability in government. Here's the report. Transparency, accountability, and justice. These are the main calls from the Transparency and justice. Kailangan ba 3 araw? Yun lang inisigaw mo? Pwede naman 1 araw lang na. Bakit naging 3? Yun at yun din naman ang sinisigaw Members of Iglesia ni Cristo gathered at the Carino Grandstand on Sunday as they opened their 3-day rally. Rain or shine, massive crowds filled the area.
They're holding up placards with messages expressing frustration, saying that despite floods reaching rooftops, no one has been jailed. They claim ongoing investigations are nothing but drama, which is why they are calling for justice, not excuses. Ministers of Iglesia ni Cristo delivered messages, but no names of political figures or personalities were released. INC spokesperson Edwin Zabala says non-members were welcome to join because their call for transparency and accountability is a constitutional right. Their appeal to the government Daming tao, no? Kaya itong Iglesia ni Cristo na to, talagang pagdating ng eleksyon, magmula barangay hanggang presidente, lalapit kayo sa iglesia. Kailangan mabigyan kayo ng basbas. Kung hindi, matatalo kayo. Pag nabasbasan kayo, lamang kayo sa panalo, di ba? Ganyan yan. Yan ang pinakikita ng, ito, kitang-kita ngayon dito, di ba? Yung KOJC, wala naman tao. Jesus is Lord, wala naman tao, wala naman pupunta, di ba? Ay nako. Saka sila Celes na Marcos resign, no? Pero yun nga, mga friend. Meron na lang isang araw hanggang bukas. Pag hindi nila napababa si Bongbong, kailangan na si PBBM talaga ang bumanatan ng todo. Dito, kilala mo na kung sino yung nagpapababa sa'yo. No? Dapat, may makakasuhan ka naman dito. Oo, dahil, ano na ito rebellion na ang gusto mangyari ito di ba? and conduct an open and thorough investigation into alleged anomalies in flood control projects, hold those responsible accountable, and recover public funds allegedly. Pero nung panahon ni Digong, walang ganito. Yung Parmali lang, tangin na wala. May nakapag-rally ba na ganyang karami na Iglesia ni Cristo? Wala, di ba? Pero ngayon, di ba? Laki nung sa mag-billion-billion din yung panahon ni Digong ng mga ninakaw. Yung Parmali, iniimbestigahan si Digong ang humaharang sa Senado kay Gordon. May inaway-away si Gordon kung ano pinagmumura si Gordon. Ito si Digong, di ba? Pero ngayon, puta na di ba? Pero yan? Kung hindi gagamitan ng dahas, no? Hindi ho bababa. Hindi ho sila magtatagumpay diyan. Bakit? Kulang ho sila sa ingredients. Oo. Maliban na nga kung tatama yung sinasabi ni Pare Mike na meron ng mga armadong grupo galing Mindanao ang kinuha nitong si Sayad para paglusob sa Malacanang. Magkami dugo ang kadanak dyan. Kung totoo yan, hindi na husa. Pero naano ko nga dito, yung sinasabi ni General Browner na merong mga demonyong balak hagisan ng Granada atong rally nato ba? Sana walang mangyaring ganun. Lord, tuloy natin. Us to corruption. Hindi tayo sang-ayon sa revolusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa kudeta. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Hindi tayo sang-ayon sa paglalagay ng civilian military junta. Basta yung hakbang magbubunga ng karahasan at kaguluhan, hindi tayo sang-ayon dyan. Ang gusto natin, lahat ng solusyon, lahat ng hakbang, dapat sumunod sa paraang legal at payapa. In a nearby area, pro-Duterte group Yun lang pala ang gusto nyo. Nasabi nyo na. Ba't kailangan abuti pa kayo hanggang bukas? Narinig na yan ng Malacanang. Na yan ang gusto ninyong mangyari. Ba't di pa nyo pauwiin yung inyong mga miyembro? Kawawa naman sila dyan. Walang ligo. Kung saan-saan lang umiebak yan. Di ba? Nasabi na nila kung anong gusto nila, di ba? Napunta na dyan yung mga miyembro. Ba't magtatagal kayo na 3 araw dyan? Anong nyo? Di ba? Yun lang pala ang gusto nyo Hindi kayo sang-ayon sa revolusyon. Lahat, gusto nyo lang ganito, ganon. Nasabi nyo na. Hindi naman bingi yung Malacanang para hindi nila action. Actually, ina-action na nga, di ba? Marami ng mga kongresista sasampahan ng kaso at pinapangako naman ito si Ombudsman na bago magpasko may
may laman ang yung kulungan na pinatayong bago. Oh, di maghintay na kayo. Nasabi nyo na yung gusto nyo eh. Oh, nakita naman na ng Malacanang kung gaano kayo kalakas, gaano kayo karami. Oh, at may kasunod pang rally ata sa katapusan itong Nobyembre. Oh, yun din ang tema. Panagutin ang mga magnanakaw. O, di ba? O, ba't aabutin pa kayo ng 3 araw dyan? Napakadali naman na yun lang pala gusto niyo mangyari. Di ba? Tuloy natin. Held their own protest at Liwasang Bonifacio, expressing support for INC's call for accountability. Oh, eto, may isa namang nagkawatak-watak ko kasi etong maisog nito, gusto sumali dun sa hindi naman sila puro Marcos resign na sinisigaw nito mga demonyo nato eh. Oh, tuloy. But directing their anger toward the Marcos administration, particularly officials linked to the alleged anomalous flood control projects. May hierarchy yan hanggang sa doon siya dumating sa top. Sino ba ang top? Kaya ang ma-issue is ang sinisigaw ay Marcos resign. Hindi kami naman pinaalis doon o ano. Ayaw lang namin na maglitaw kami ng mga placards, mga banner na hindi naaayon sa regulasyon ng Pag-resignin niyo muna si Sara Duterte. Dahil tad-tad ng korupsyon si Sara Duterte. Pag-resignin niyo si Marcos, sino ipapalit niyo? Si Sayad. Sabi nga ni Montulfo, okay na kaya ito si maski tamad, may ginagawa, hindi kaysa yung isa, baliw. O, di ba? Ito ang naisip eh. Tandaan niya. na iglesia, hindi namin dapat gawin yan. Kaya kami, lumihis na lang kami. Ang promote. By evening, the pro-Duterte protesters marched towards the EDSA People Power Monument to join other demonstrators gathered there. Another crowd gathered elsewhere at the EDSA People Power Monument, where retired military generals joined the growing anti-corruption protest. Among those present was former Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Hermogenes Esperon Jr. His call, Bakit noong panahon ni Duterte, wala bang korupsyon? Wala bang ay nako, ito yung mga general ni Duterte. Dapat pagka natapos to at hindi sila nagtagumpay na iupo si Sara di dapat si PBBM aksyonan niya itong mga retired general nato na kumusweldo pa sa gobyerno gusto pabagsakin ng gobyerno, di ba? Patuloy mo, Esperon. corrupt officials should feel shame and step down. Masama itong Nung panahon nung amo mo na si Duterte, hindi ba masama? Daming pinatay. Ang gagaling ito talaga, masama. korupsyon na nangyayari sa atin at ang dulot nito ay masama sa ating kabuhayan at ekonomiya. Interior Secretary John Vic Remulla yesterday said the rallies in Manila remained generally peaceful. Malacanang said President Bongbong Marcos is closely monitoring the ongoing 3-day rally organized. Ay, nako mga pre. Ang gulo, no? Ang lang doon, yung si Birsamin, Ano yung abandon ship? Tsaka si Pangandaman, no? Kung kailan kung kailan ganito kagulo, saka sila magre-resign, no? Dapat pa imbestigahan ni Bongbong yun. Ba't ka magre-resign kung wala kang kasalanan, di ba? Magkulag na tayo mga boss. Halat niyo, bago tayo halat niyo. Anak ng tatay. Pakinggan natin si Justice. Si Ombudsman. Nakahanap sila ng alay sa Iglesia ni Cristo. At iyan ang kanilang goal talaga rito. Pabagsakin ng gobyerno. Yan ang nakikita ko. Wala, nothing more, nothing less. Of course, sasabihin nila expression of
of disgust over what's happening, okay yun, for expression lang. Pero yung behind the scenes nila, parang gano'n ang nangyayari. Nagre-recruit talaga sila ng mga tao na pwedeng gumawa ng mga bagay na sinasabi natin maglilid sa isang tipping point. Yan ang gusto nila mangyari. Pero sa tingin ko kasi, ano yan, freedom of expression, sige, gagalang natin. Huwag lang sila maghahanap ng hindi naaayon sa batas. Kasi alam naman natin, what keeps us as a country is respect for the rule of law. Yung Duterte forces naghahanap ng tipping point eh. Nakahanap sila ng alay sa Iglesia ni Cristo. At ayan ang kanilang goal talaga rito, pabagsakin ng gobyerno. Yan ang nakikita ko. Wala, nothing more, nothing less. Of course, sasabihin nila expression of disgust over what's happening. Okay yun, for expression lang. Pero yung behind the scenes nila, parang gano'n ang nangyayari. Nagre-recruit talaga sila ng mga tao na pwedeng gumawa ng mga bagay na Kanina, ilang bus yung sinasakyan galing data Ilocos Norte. Oo. Yung Partas, yung bus ni Chavit. Oo. Ang dami, sunod-sunod. Puro hakot talaga, puro hakot. Kung saan lugar, hinahakot. Oo. Kaya talagang, anong klaseng prayer rally yan? Di ba mga friend? Talagang gusto nilang pabagsakin na with these 3 days na sinasabi. O, tapos na, hanggang bukas, meron na lang isa. Oo. Pero para pakapal ng pakapal, maski rain or shine, di maan si mata mo, talagang malaki makinabang nila dito. Baka, di ba? Yun. Pero yun nga, dapat, His Excellency, pag natapos ito, hindi ka nila napababa dyan, hindi nila napasok ang Malacanang, kailangan balikan. Grabe ito eh. Diba? Lalo yan si Sayad. Diba? Ito pa si Sayad, Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang ha, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Pungulo ko, alam mo naman, ikaw nagtatrabaho. Tangan talaga ang kapal na mukha. Ano mga pre, no? Malaki raw pagkukulang ni Bongbong Marcos sa bayan. Buti ka pagkukulang. Ikaw, wala na talagang iaano sa'yo. Wala kang ginagawa eh. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Tiniyak niya na may makukulong bago magpasko. Pero nang tinanong siya na kasama ba dito si dating Speaker Martin Romualdez, ang sagot niya ay wala pa daw ebidensya. Kung meron man, pasasagutin daw. Ano po yung reaction niyo dito? Hindi na po niya. Puta, kalahating bata mo. Yung mukha ko, kalahating bata mo. Baka lang, hindi na naman niya binasa, na sinabi niyang binasa, yung budget ng 2025. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung budget ng 2025. Makikita mo na yung project ng o yung budget ng Pangulo o Executive Department ay nasa NEP, nasa National Expenditure Program. Yun ay sinasubmit sa Congress. Pagdating sa GAB o General Appropriations Bill at pagdating sa GAA, yung batas ng ating budget, makikita mo ang daming project doon na wala sa NEP. Yun pa lang, ebidensya na yun. Doon pa lang, masasabi mo na ito. Talino talaga ng bata ni Kalat. Yung congressman na ito ay merong insertion na katanggap. So, ibig Yung kapatid mo, si, di ba, congressman kapatid nito, si Saksak Bugaw? Oo. Si Iyot man, sabi ni Nyolo, ang kakapal ng mukha nito, mga friend. sabihin, tingnan mo na kaagad nasaan na yung project na ito na nakalagay sa distrito na to. 'Di ba?
Ang pinaka-ebidensya natin dito ay ang 2025 budget. Huwag na tayo lumayo kasi doon makikita mo ang siningit ng Kongreso ng mga projects. Ang galing mo talaga, Sayad. No? O, dapat doon na ka. Oo. BP Saras, BBM, ikulong niya sarili niya. O, His Excellency, ano ba nga? Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang ha, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang... Tama na, Sayad. O, ano masasabi ninyo kay Sayad? Pwede na ba itong presidente, itong bata ni Kalatni? Alam nyo, sa gulo na ngayon to, kung hindi lang talaga si Sayad ang papalit kay PBBM na to, talsik na yan. Eh, si Erap nga, napatalsik eh. Brown envelope lang eh. O, di ba? O. Eh, eto, puta, yung tumutuga, ito si Saldico, puta talagang anak na puta. Mali-maliit ang pera eh. Bilyon. Si Erap eh, napatalsik dahil sa waiting. Ang puta. Librado Ludovico, shout out. Blessed. Madaling Garaw, Linggo. 2:58 a.m. Karox. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Aba, peaceful ba? Yan, tapos ngayon, Marcos resign ang tinamaan kayo ng lintik. Yun nga, mga tanga eh. Porping Peña, shout out. Friends, Shervin Sapeda, Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo. Annalisa Apolinar, mga friend. Sabi ni Tia Deli. Mga kampo ni Satanas, Judas, Barabas, mga leche. Naku, ewan ko talaga, Xerox. Di po malayong magkatotoo po lahat ang mga hula at sa pantahan mo, Xerox. Dahil sa sobra pong pagkalamya, lantutay at super tupad na desisyon ni Super Buning. Abay, di po talaga malayo na si Habalababalina at si Pusit Topak Sayad makapag-take over po, Xerox. Yun nga, At sila po ang papalit na uupo sa trono at piyestang umaatikabo para po sa mga pusakal na kriminal. Kapag yun po nangyari at tumunganga lang po at pumayag na paganon-ganon lang ang ating pong mga kababayan, abae Xerox, ayoko pong magalit at magbitiw ng masakit na salita dahil kahit po ako andito sa ibayong dagat at nanumpa bilang isang sampid at inampon ng Amerika na maging citizen na hilaw, ang puso ko po at isipan, I'm still a Filipino and I'm proud to be one pa rin po, Xerox. Talaga lang. Pero kung ako nandiyan dyan sa lugar mo, hindi na ako proud na maging Pilipino. Kaya lang po, Xerox, maisusumpa ko po talaga sa galit yan pong mga pulpul at mga siraulo na kababayan natin. Kasi sa halip po na iangat po nila ang bansa natin, ayan, at sila po mismo ang yumuyurak at gustong tuluyang idapa ang sobra na pong naghihingalo at bugbog na bayan po ng ating Pilipinas. Sobra pong nakakagalit, Xerox. Totoo yan, Tia Deli. Kasi dahil po sa pagkaduhapa sa kwarta at kapangyarihan, ayan po ang itsura po ng bansa natin. Walang pagkakaisa. At sa araw-araw na ginawa po ng Diyos, wala ka pong maririnig at makikita kundi puro bangayan at takot na kasukasukang anomalya. Kaya nga, bilib ako sa'yo, Tia Deli. Concern na concern ka pa rin dito sa Pilipinas na ito. Oo. Ay, nako. Hindi ko po alam, Xerox, kung meron pa po talaga tayong pag-asa.
puro po mga halang ang bitok at kaluluwa na mga gustong pumalit at mamuno. Yun na eh. Saan po tayo lahat pupulutin pag ang mga pusakal na demonyo ang nagwagi, Xerox? Yun nga. Taimtim pong dasal, tiwala at pananalig po sa Diyos ang kailangan po natin, Xerox. Totoo yan, friend. Sobra po akong nalulungkot. Nakikita pong ganyan araw-araw ang ganap po sa atin. Pero alam ko po, Xerox, mahal po ni Lord ang ating bansang Pilipinas. Yun nga eh. Di niya po hahayaan na pahintulutan, mangyari ang puro kalagiman at tuluyang pagbagsak ng ating bayan sa kamay ng mga hayop na mga demonyong pusakal at kriminal at magnanakaw. Lord, please save our country and our countrymen. Sa nangyayari pong kaguluhan ngayon, heal our country and give peace to all. In Jesus' name, we pray, Amen. Po Lord. God bless po sa inyong lahat dyan, mga ka-warriors. Let's all unite through our prayers. Ingat po palagi, Xerox. Ikaw din. Kayo mag-anak ha. My only wish and prayers, sana po matapos na po lahat ang kaguluhan na ito, Xerox. Parehas tayo ng wish. Ay, nako, Tia Deli. Rolando Edralin, shout out. Dapat arestuin na yan si Celes. Matagal nang nanggugulo itong hindot na to. Totoo yan, Rolando. Ano kaya klase itong ano? Shirley J. Zero. Dapat dyan, sa mga yan, kasuhan at ipakulong ni PBBM. Sumusobra na mga hinayupak na yan. Yung mga politiko na mga yan, nagsipagbayad dyan sa mga nagrarally. Peaceful rally ba yan? Yun yan. Halat ni Bayan, shout out ha. Sabi niya, good evening, Kasani. Wala nang patumpik-tumpik, tirahin mo ng patagilid ang mga hunghang na yan, Kasani. God bless your family. God bless, Kalatni. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Eman Escalona, Dolor Garcia, friend Annie Dingson, shout out. Pina Abinal, shout out. Our good President Bongbong Marcos has been blessed by our Almighty Father God. You are worthy, O Lord our God, to receive glory and honor and power. Amen. Pina Abinal ulit. Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty. You have blessed our good President Bongbong Marcos. 3J Siop, shout out. Nag-reply si 3J Siop. Amen. Praise be to God. Diba? Celito Mabait, shout out. Chupista Bunaaw. Salamat, Evangeline, kasi di ka nagpapagamit sa kanila. Sana nga, marami ang tulad mo na ginagamit ang isip. Totoo. Ito yung si Evangeline, yung Iglesia ni Cristo, di ba? Chupista ulit. Grabe kayo. Ang dami ng basa, lantad ng lindol, bagyo, at mga pagbaha, tapos yung gagasos kayo ng bilyon-bilyon para sa mga kalokohan nyo. Lord, wag mo pong pababayaan ang gobyerno ni PBBM, kasi pag napababa po nila si PBBM, mas kawawa pong mas maraming makararami. Amen. Totoo. Chupista ulit Leching rally, hindi peaceful rally. Good evening po kuya at sa mga warriors, and good night na rin po. Paragraph, shout out Boss Rox, mabuhay kayo, mabuhay. Paragraph Elizabeth Iscario, good evening sir Rox, grabe na talaga ang mga nagrarally dyan. Ano daw? BBM resign daw? Wow na wow. Dapat siguro unahin nila ang kanilang vice presidente na si Sara. Mga buwisit ang mga yan. Sa ating lipunan, sipain sila dyan. At sana wag sumama at makapag-isip ang mga INC na gustong mangyari dyan, na gusto nilang patalsikin si BBM. At ipapalit itong number 1 na demonyo na si Sarang Baliw. Ay nako, BBM ka. Gumising ka nga. Kahit nung una ayoko sa'yo, mas pipiliin na kita kaysa sa mga DDS na ito at sa mga Pro Duterte. Totoo yan. Ainets E, shout out, Nessie Gutos, ne. Si Rox,
Mga nagrarally na yan, mga walang utak tulad ng pamilya Dutz at mga kampi nila. Di alam anong pinaglalaban, sunod-sunuran sa mga namumuno na sekta nila. Totoo yan eh. Xerox, hindi alam ni PBBM yung magkapatid na Rimulya, Duterte din puro umpisa lang, walang maipapakulong. Isa man, hulog sa patibong. Hindi ko mabasa yung pangalan. 3J Show ulit to. Hello, Xerox. Diyan kay Celes, Eric Celes, inis na inis ako dyan. Parehas tayo. Akala mo kung sinong magaling at matalino kung magsalita. Akala mo naman para sa bayan ng kanyang adhikain, puro naman for self-interest ang motibo niyan. One of this day, makakasuhan din yan. Bantay lang, Xerox. Sana nga, 3J Show. 3J Show ulit to. Oh, ang mga DDS rallyista, di man lang makapuno ng EDSA Shrine. Sabi sa balita, mga 2K lang daw ang mga pumunta sa rally. Ni hindi sila pinayagang makijoin sa rally ng mga INC sa Luneta. Bakit kalat-kalat sila? Kala ko ba joint forces ang GIAD? Yun nga. Kasi nga, gusto mangyari nitong mga DDS, Marcos resign. Ayaw naman ng Iglesia ni Cristo, di ba? Kanya-kanya pala silang rally. Ang INC lang pala ang 3 days commitment na magra-rally. Yun nga. Diba? 3J Show ulit to. Xerox, may nag-comment sa vlog mo, mga 2 days ako. Xerox, may nag-comment sa vlog mo, mga 2 days ako na nagsabing hindi magtatagumpay ang distab plan ng mga ralista kasi hindi yun ang kagustuhan ng Diyos. Tama, agree ako sa kanya kasi ang Diyos hindi siya panig sa mga masasama ang balak, sa mga mapang-api at mapaniil ng karapatan ng tao. Kaya hindi rin ako believe na magtatagumpay ang INC. Primero, hindi naman talaga sila naniniwala sa tunay na Diyos. Kaya di sila pagpapalain sa kanilang pagka-rally-rally na yan. Totoo yan, friend. 3J Show ulit to. Xerox, nakakabalas si Jimmy Bondok. Ayaw ko nang tawagin siyang attorney kasi parang hindi abogado kung magsalita. Ay try daw muna natin si Sara na maupo sa Malacanang ng 2 taon. Total, 2 taon na lang ang termino ni BBM. So, ibig sabihin ni Bondok, ganun din niya, mga pare-pare yan. Paalisin na si BBM at ipalit si Sara for 2 years. Pag di daw nagustuhan ng taong bayan, ang pamamalakad niya, wag na daw iboto sa 2028. Sira nga ulo niyan. Isa't kalahati rin baliw ito si Bondok. Anong isa't kalahati? 2 buo na. Excuse me, Xerox, for calling him baliw. Kasi naman, totoo naman baliw. I-try daw natin si Sara for 2 years. Then, magdi gustuhan, wag daw iboto. Sa palagay niyo ba, pag nakaupo si Sara sa Malacanang, may botohan pang mangyayari sa 2028? Walay na po. Sira nga ulo. At forever na po ang Duterte at Malacanang. Baka deklara pa yung martial law. Wala na pong alisan. At lahat ng kumalaban sa kanila, lahat yon tigok o kulong forever. At tuloy ang ligaya ng mga magnanakaw at tuloy ang daloy ng pera from China hanggang simurin ng China ang ating West Philippine Sea. Kaya may karapatan akong sabihin nababaliw na itong bundok na ito. Ang kapal na walang hiya. Totoo yan. Lahat naman sila makakapal ang mukha. 3J Show ulit. Itong si Saldi ko, may nalalaman pang 3-part part 3 kanyang vlog. May pag-asa pa sana siyang maligtas sa kahihiyan at sa rehas na bakal kung nagpakatatag lang at di bumaling sa DDS. Pwede pa sana siyang masagip, total. Wala namang nakasampang kaso sa kanya. Mabait si BBM kung may deal na mangyayari. Tingnan mo si Romualdez. Matatag, di kumakampi sa mga DDS. So far, wala namang kaso. Basta makipag-cooperate lang sa batas. Mag-close door deal. Wala namang di nakukuha sa masisinang usapan. Kaya sa palagay ko, wasak na itong saldi ko. Di na siya mariredeem ang sarili niya. Dapat kumpiskahin lahat ang ari-arian niyang hayop na yan ng gobyerno. PJ Show pa nito. Xerox, talagang todo na si Sara. Tinaya na lahat, pati Pato, sabi mo nga. Pero hindi niya siya nakatakda maging presidente ng Pilipinas. Kundi tinakda ng
Kung hindi tinakda ng tadhana, kahit anong pilit mo, hindi mangyayari dahil walang makakapigil sa tadhana. Kung ano ang kanyang itinakda, yun na yun. Totoo yan. Ibig mo sabihin, friend, tinakda ng tadhana itong inaabot nating kahirapan na to. Ewan ko, bahala na, basta't may Diyos. Hindi tayo mawala ng... Marilu Pabianak, shout out. Happy Monday po tayo sa mga kawaros. Tandaan nila, kapag hindi ukol, hindi bubukol. Kapag hindi kalooban ni Lord, kahit mag-tumbling sila, di makakasakatuparan kasi hindi gaganda ang layunin nila. Pinakakawawa ang taong bayan at ang ating pinakamamahal na bansa. Kaya tigilan na nila. Yan, wait sila sa 2028. Gumawa ng trabaho para makita ng tao kung karapat-dapat sila gawin. Dapat silang gawin nila katulad ni BP Lenny. Maghain ng magpakita ng resibo ng accomplishment. O, yun, makukumbinsi nila ang sumang-ayon ang ipinaglalaban nila. Ano yun, nasa banig na tayo, pupunta pa sa sahig. Or worse, putikan pa nga. Isip-isip mga kababayan. Totoo yan, friend. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Ang gulo, no? Marami naman na rin tayo naging topic. Oo. Ay, dasal. May ano pa, mayroon pang isang araw kung sana hindi mangyari yung nasagap ni General Browner na mga maiitim ng kaluluwa, mga demonyo na gustong ewan. God bless mga friend. Good night.